Eto na yung napakadaling recipe namin ng seafood. Pero panalo ito sa lasa. Klase nga ito ng ulam na kung di ka nga lang mabilis-bilis dito, malamang sa maubusan ka. Umpisahan na natin to. Gagamit ako dito ng 2 piraso ng mais. Ito namang alimasag, 3 piraso lahat to. Isa-isa lang ang paglalagay para maayos ang pagkakasalansan. Mas masarap talagang pagkakaluto ng alimasag pagka ganito. Yung nabuksan ito at napagpira-piraso ng ganito. Madali lang naman itong pagputol-putulin. Ganyan lang oh. Unahin gupitin yung tali nito. Saka na ito hugasang mabuti. Kuskusin lang ito ng kuskusin hanggang sa matanggal na lahat ng dumi-dumi nito, pati na rin yung dulas-dulas nito. Sa paggawa nga pala nito, malaking tulong dito ang guwantes para hindi masugat. May matatalim na parte kasi talaga itong alimasag. Talagang nakakasugat. Sunod nang gawin dito, tanggalin na yung mga sipit nito. Ito ring takip ng tiyan, tanggalin din, saka na itapon. Yung nakapaipit na dumi nito, hugasan lang ng ganyan. Ito namang likod nito, baklasin lang ng ganyan, no? Saka na dinan dyan, no, sa may parteng gitna para matanggal yung bibig nito. Dahan-dahan lang hilain, saka na ito itapon. Tanggalin din itong hasang. Hindi naman ito nakakain, kaya itapon na rin. Matapos nga itong malinisan at matanggalan na ng mga dapat tanggalan, yan, pwede na itong gupitin sa gitna. Balik na tayo sa pagluluto. Siguraduhin lang na maayos ang pagkakalagay ng mga alimasag para sa balanseng pagkakaluto. Medyo marami-rami itong luyang gagamitin ko dito, bale 1/4 cup lahat to. Timplahan na ng 1 kutsarita ng asin. Gagamit ako dito ng 2 lata ng lime soda. Naglagay din pala ako dito ng durog na paminta, di lang nakuhanan sa camera. Ngayon, pwede na itong takpan. Saka na ito hayaang kumulo. Pagka nga pala ganito na magpapakulo, gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. At pagka ganyan kumukulo na nga ito, hinaan ng apoy sa medium setting. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 10 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makitang kulay orange-red na ang mga alimasag. Yan. Pag ganyan na nga ang itsura nito, luto na to. Kaya isa-isahin na itong hanguin, saka na itabi. Sunod na nating lutuin ito mga hipon. Nagupitan na to, yung mga matutulis na bahagi nito, natanggal na. Ganon din na natanggalan na rin ito ng bituka. Balik na tayo sa pagluluto. Takpan, saka na ito hayang kumulo. Pagkakulo, lutuin pa ito ng mga nasa 3 minuto. O kaya naman ay hanggang sa makitang kulay orange-red na ang mga hipon. Yan, okay na to. Unahin tanggalin itong mais, hanguin ito lahat, saka na itabi. Agad nang isunod hanguin itong mga hipon, saka na rin itabi. Ngayon, magigisa na tayo. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Pag mainit na yung lutuan, ilagay ng mantika. Masarap talaga dito yung maraming bawang. Yan o, 1 tasa lahat to. Ay, kulang pala yung mantika. Magdagdag pa ako ng konti. Gisa-gisahin lang hanggang sa maamoy na yung bango ng bawang. Yan, mabango na. Ilagay na ang butter. Salted butter nga pala itong ginamit ko dito. Nilagay ko na itong 1 pakete. Tamang-tama lang dahil halos mga nasa 2 kilo lahat itong niluluto natin. Sangkapan na rin ito ng siling labuyo. Marami-rami itong sili kaya manghang talaga to. Bawasan na lang o kaya dagdagan pa, depende na yan sa inyong panlasa. Ilagay ng Cajun powder, 2 kutsara lahat to. Igisa-gisa lang ito ng 1 minuto, saka na maglagay ng liquid seasoning. 2 kutsara din lahat to. Sangkapan din ito ng oyster sauce, 2 kutsara din. Halu-haluin lang, saka na hayaang kumulo. Yung talagang kulong-kulo. Ilagay na yung sabaw ng pinaglagaan natin kanina. Halu-haluin, saka na ito hayaang kumulo. At pagka kumukulo na, patuloy pa itong pakuluin ng 5 minuto. Halu-haluin lang at hindi na rin ito kailangan takpan. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Maglalagay ako dito ng konting kinchay, dahon ng sibuyas. Medyo marami-rami to para mas masarap. Ilagay na rin itong mga nilaga natin kanina. Mais, alimasag at hipon. Maglalagay din tayo dito ng konting pampalapot. Ang timpla nito, pinaghalong tubig at cornstarch lang ito. Mabilis na lang to. Patuloy lang halu-haluin hanggang sa mapalapot ng sarsa.
Yan na oh, ganito lang yung gusto ko lapot ng sarsa. Lalapot pa kasi to pag medyo malamig-lamig na. Oh, ready to serve na to.